Guys, today we're going to talk about yung term na love is blind. Kasi lagi tinatanong sa akin, Dok, ano ba ibig sabihin ng love is blind? Ito ba yung nagagamot nyo rin? Well, itong term na love is blind is a poignant proverb na lagi nating naririnig, lalo na sa mga mas may edad sa atin o kaya mga kaibigan natin. Well, ano ba yung ibig sabihin ito? Well, it's just the tendency for a person who is in love to negate what is negative do sa kanilang iniibig at ang play lang nila is yung positive na nakikita nila. So, minsan, kahit ang dami-dami ng red flags, lahat ng mga negatives na papansinan ng mga nasa paligid nila, hindi pa rin nila yung nakikita yung mga flaws ng kanilang iniibig. At ang nakikita lang nila ay yung positive things that makes them in love. So, ano ang mga factors na nagkukos nitong ganitong phenomenon? Well, nandiyan yung emotional perspective. So, pagka you are emotionally immersed sa isang sitwasyon, naka-cloud yung judgment mo. You only focus on the negative at nakakalimutan yung mga negative nung iniibig mo. Di ba? So, madalas mangyari yan. Now, there are also yung tinatawag natin biologic factors. Kasi merong neurochemicals na umaandar sa ating brain. Nandyan yung dopamine at saka oxytocin na nagbibigay sa atin ng pleasure pag nakikita natin o naiisip natin yung taong crush natin. Now, pagka ganito nangyayari sa atin, we are immersed sa chemicals na tumatakbo sa utak natin at naka-cloud yung judgment natin. Now, there are other factors like yung cultural factors, like literature, nababasa natin mga novels, mga movies na na-romanticize yung love na na-highlight yung good feeling kapag ikaw ay in love sa isang tao kahit marami siyang mga red flags na nakikita mo. And of course, nandiyan yung social influences. Say, mga barkada mo, itutulak yung taong ito or para may mag-gain na something out of this relationship. And of course, nandiyan din yung personal growth factors na kahit alam mo may mga negative yan, gusto mo pa rin matulungan or gusto mong mag-grow together. Anyways, there are reasons or there are ways to navigate through this love is blindness. How to navigate through this blindness? Unang-una, I recommend self-reflection. Tingnan mo yung feelings mo at saka yung motives mo. Ano ba ang long-term goal mo sa buhay mo? Ito bang iyong iniibig ay magiging positive sa iyo, sa pamilya mo, at saka pangkalahatan? Number 2, seek clarity. Tingnan mo yung iniibig mo kung yung kanyang traits ay mag-jive sa long-term values and goals ng buhay mo.